Hi guys! Ang pag-usapan natin ngayon ay kung ano ang epekto ng paggamit ng pills or kahit anong contraceptive sa fertility natin at bakit mahirap na tayong magbuntis. So yun, madaming nagtatanong sa comment section and then sa FB page, bakit daw nagiging whack yung period nila at madami silang nararamdaman. Noong tinigil na nila yung pagpipills and then they took pills or contraceptive for a long time. Hindi lang pills guys, so lahat ng contraceptive, kahit yung IUD, yung intrauterine device, yung merong progesterone na content na T na sinasaksak sa loob, and then implant, and yung injectables din, yung every 3 months kang mag-inject. So lahat ng contraceptives, merong effect yan sa katawan natin. Alam nyo ba guys, ang long term na paggamit ng contraceptives, ito nga sa mga pills, mga IUD, mga injectables, mga implants, ay meron talagang effect yan sa katawan natin. Number 1, pwedeng mag-lead yan ng PCOS, yung Polycystic Ovarian Syndrome. And then, magiging irregular nga yung period natin kasi nga yan sa hormonal imbalance. So, tatalakayin natin maya-maya lang kung bakit magiging irregular yung cycle mo pagkatapos nating gumamit ng mga contraceptives. Pabababain din niya yung libido and din yung mga testosterone level natin sa katawan natin, yung mga hormones sa katawan natin. And then, isa din sa effect ay hair loss. And then, acne. Kasi 'di ba yung mga pills, madaming mga pills guys, lalong-lalo nowadays na ginagamit na rin nila for beauty purposes. Kasi papakinisin niya yan yung skin mo, tatanggalin yung mga acne, 'di ba? Pero once na tinigil, syempre magkaka-acne ka talaga. And then, magiging estrogen dominance tayo, meaning madami or dadami yung estrogen level natin sa katawan natin. At bababa yung progesterone level natin. So, yun nga, hormonal imbalance talaga ang magiging result. So, paano ba kasi yan? Paano nakakaapekto yan? Bakit nagiging irregular yung period natin? Bakit nagka-PCOS tayo? At bakit hindi na tayo mabuntis-buntis once na tinigil na natin yung mga contraceptives na to? So, meron kasi tayong tinatawag na natural hormonal system. System means yung mga natural na gawain ng responsable yung katawan natin. Halimbawa, yung mga glands natin, especially yung pituitary glands. Yung pituitary gland natin, siya yung responsible sa mga fertility hormones natin. Alam ng katawan natin, lalong-lalo yung pituitary glands natin, yung mga glands natin, kung ano yung ipoproduce nilang hormones, kung anong phase yan. Halimbawa, kung malapit ng mag-mens, ganon, or malapit ng mag-ovulate, ganon. Yung mga glands natin sa katawan natin ang responsable na mag-produce ng hormones para sa regular na cycle natin. Halimbawa, yun nga sa ovulation natin, and then sa menstruation natin, and then sa after menstruation na naman natin. Kasi cycle yan eh. So, responsable talaga yung mga glands natin. So, natural yun. Natural na trabaho nila. And then, after that, sila yung halimbawa mag-produce ng hormones para makabuo tayo ng egg, para yung egg natin natural na magbi-build up ng magandang lining ng mattress natin. At sila din yung responsible na mag-produce ng hormones para magiging mature yung mga egg natin sa ovary natin. So, kapag nagtitake tayo ng mga contraceptives, so meron tayong mga synthetic hormones o kaya yung mga fake hormones na ini-induce sa katawan natin. So, ano yung effect nun? Titigil yung natural hormonal system na responsableng gagawin ng katawan natin. Kasi meron na nga tayong mga hormones na, yung mga synthetic hormones, ito nga mga pills, mga contraceptives sa katawan natin. Halimbawa, o nag-take tayo ng pills, so meron na tayong mga hormones kasi yung mga contraceptives, mga pills, hormones din yung content ng mga yan. Kaya nga lang, fake or synthetic. So, halimbawa, yung nag-take tayo ng pills, so meron na tayong mga progesterone o kaya estrogen, yung mga combined pills.
So, yun, meron tayong progesterone and estrogen sa katawan. So, sabi ng mga gland natin, wag muna tayong mag-produce ng hormones kasi meron na, enough na yung nasa katawan. So, yun, titigil yung mga function ng glands natin, titigil sila na mag-produce ng natural hormones kasi meron na nga tayong hormones, yung mga pills. So, yun, pag matagal tayong gumagamit ng mga contraceptives, so, matagal ding titigil yung mga function ng mga glands natin, yung mga natural na function ng mga glands natin na mag-produce ng egg cells natin, mag-produce ng mga itlog natin naturally. Naintindihan nyo guys? Kasi ang responsible na mag-produce na ay yung mga pills natin, yung mga contraceptives natin. O kaya naman, halimbawa, yung mga combined pills na tuloy-tuloy, hindi tayo nag-ovulate, hindi tayo nagiging fertile. So, masasanay na yung mga glands natin na hindi mag-produce ng mga natural hormones. Hindi na nagagamit, hindi na nagagawa yung natural hormonal dance na sinasabi nila. Kasi nga, yung system natin, yung mga glands natin, sila yung responsable na mag-produce ng hormones, hindi yung mga synthetic hormones na content ng mga contraception, yung mga pills, yung mga IUDs, yung mga injectables. So, ganon. So, halimbawa, yung pituitary gland natin, magpuproduce siya ng FSH at LH. Yung LH, siya yung responsible na tataas kapag ready nang ma-release yung egg natin sa ovary. Kaya, LH yung nadedetect sa OPK natin, sa ovulation predictor kit natin. Kaya yung binibenta kong ovulation kit, LH Tana. Kasi yung LH, yung luteinizing hormones natin, tataas yan kapag meron ng ready ma-release na egg sa ovaryo natin and then magiging positive yung OPK natin. So, yun. So, as I said, 24 hours lang talaga yung ovulation natin. Kaya kung gumamit tayo ng OPK, tataas nga yung LH natin, magiging positive yan, dun natin tatimingan. And then, yung FSH naman, siya yung responsible para ma-mature yung egg natin sa ovary. So, yung pituitary gland natin, siya lahat yung responsible sa mga hormones na to. Halimbawa, yung FSH and LH, combine ang mga yan. Sana maganda yung mga FSH and LH hormones natin. Yung follicle stimulating hormones plus yung luteinizing hormones natin kasi sila yung responsible na sa pag-mature ng egg at yung sa pag-release ng egg. Halimbawa, sabi ni FSH, mature na yung egg na to, ready nang mag-hatch. So, eto namang si LH. O sige, i-hatch na natin yan, i-release na natin yan. So, yun, i-release na nila and then, pag mag-test ka ng OPK, positive yung OPK mo kasi tataas na yung LH, yung luteinizing hormone level mo. So, yun yung function ng katawan natin, guys, na talagang meron tayong natural hormonal dance system. Kung meron tayong ini-induce nga sa katawan natin, yung mga contraceptives na yan, kasi content nga sila ng mga hormones din, ayun, titigil yung pag-function ng mga glands natin. And then, mas lalo na kung long-term talaga tayong gumagamit ng contraceptive, so, long-term din na hindi ginagawa ng mga glands natin sa katawan natin yung function nila. So, halimbawa, kung tinigil na natin yung pag-take ng mga contraceptives, yung mga glands natin, nakalimutan na nila yung gagawin nila. Nakalimutan na nila yung function nila na mag-produce ng hormones. Kaya, nagiging imbalance na yung hormones natin. So, it takes how many months para mabalance? Lalong-lalo pag long-term talaga tayong gumamit ng contraceptives. So, ayun, nakakalimutan na talaga ng mga glands natin kung ano yung function nila. Kasi sa katagalan, di ba? So, yun ang function. Kaya nagiging whack, nagiging irregular yung period natin at madami na tayong nararamdaman kung ano-anong sintomas yan after nating itigil ang pagpipills or kahit anong contraceptive man yung ginamit natin. So, yun lang guys, at sana nakatulong ang video na to at ayun, nasagot na yung mga katanungan nyo guys kung bakit madami kayong mga nararamdaman na kung ano-ano, nagiging irregular ang periods nyo pagkatapos nyong mag-pills. So, yun talaga ang dahilan guys. Yun lang, at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko,
Please subscribe and click the bell button. Click all para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads. At please keep the requesting pa rin sa comment section o kaya naman please follow and like my FB page. You can chat me there. Ito siya, Ready to Preggy. Thank you so much, baby. That's soon. And bye-bye. God bless.